Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 6 ng Marso 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:41 ng umaga. 6:41 ng umaga, araw po ngayon ng Huwebes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa yung bumagsak na tulay dyan sa Isabela. Opo, tatalakayin ko po ngayon ah, sa pagka titignan ko pa lang po ay bilang isang engineer ay magbibigay po ako ng komento. Ano ang sanhi ng pagbagsak o bakit bumagsak? Ang title ko po ngayon ay Tulay sa Kabagan Santa Maria Bridge, Isabela, bakit bumagsak? Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Tinalakay ko na ito nung una, pero kahapon may napakinggan ako na yung vlogger opo, na umaalog daw nung kahit na motor lang siya, nakamotor lang siya, umaalog. Yan po yan po ang ako po ay bilang isang mechanical engineer ay mayroon kami nung mechanical vibration po opo, na tinatawag naman ni Engineer Tuto Kausing na frequency. Parehas lang po yun. Pero siguro iba ang civil engineer ay iba naman yung sa amin kasi mga machine po ang pinag-aaralan namin yung vibration ng machine. Grabe po yan. Opo. At yan po ang nakakasira din ng sasakyan. Opo. Ito po ay 1.2 billion, umabot po ng 1.2 billion, pero initially nung kay Pinoy ay nasa 490 lang ata billion. Billion ba o? Oo, billion. Hindi. 490 million. Opo. Yung initially. Tapos nagdagdag na ng dagdag. Nagdagdag ay umabot ng 1.2 billion pesos. Total ng length nito ay 990 meters long. May 10 lang pala na arko. At ito ay sinimulan noong 2014. Inapurbahan yung project. At nadaanan lang itong 2025, itong February 1. Yung span po ng isang arko ay 60 meters span. At 45 tons daw yung load capacity. Opo, ako ay natatawa dito Opo. Yung tension rod na ginamit nila, yung nakikita nyo po na vertical rod, ay 10 meters ang span. Napakalayo po niyan, napakalayo. Kahit na nga 3 meters malayo na yan Sa tansya ko ay yun. 10 meters ang span ng mga vertical rod, yung tension rod. Talagang babagsak po yan, Aywan ko lang kung anong klase na bakal ang inilagay nila dyan. Pero pinag-aralan po namin lahat ng klase ng bakal, lahat ng timplada ng bakal. Ay yung 10 meters span mo yan, hindi kakayanin yan. Hindi kakayanin yan. At yung kuwan pa ni Engineer Tuto Kausing, na napansin ko rin, bakit walang mga ikis? Opo, yung cross member o kaya ay yung diagonal ang tawag niya. Isa din yan sa nakita ko, kaya nga siguro napakalakas ng vibration. Yung po ang pumipigil ng vibration yung ikis. Opo.
maliit lang ang load na dinadala, pero ang minimintain niya ay yung stable. Opo. Kung nakakita na po kayo ng crane, ay may mga ikis yan eh. Kasi kung walang ikis ay yung diagonal na structure, yung bakal, naka-welding din dyan eh. Oh. Dumaan daw ang 100 tons na dump truck. Na ako ay duda ako dyan. Duda. Kasi sa totoo lang po, yung mga dump truck natin na dumadaan dyan sa tulay o dyan sa mga kalsada na nakikita natin, baka hindi pa aabot ng 40 tons yan eh. Lahat-lahat na po ha, pati yung truck. At titingnan ko lang po yung gulong na nakakabit. Walang 100 tons yan kasi kung 100 tons yan, sabog yan. Opo, sasabog yung gulong na ganyang kaliit. Opo, aywan ko lang kung may special ng gulong, pero ang 100 tons po, ang mga gulong na dyan lagpas tao na ginagamit lang yan sa bundok. Hindi umaalis dun. Usually sa mga minahan. Yung dump truck na yan, yung mga 100 tons na yan. At isa nga pala kasi nga ay pinag-aaralan din namin yan, yung yung axle, hindi kakayanin yan. Yung 100 tons, hindi kakayanin. Babaluktot yan o mababali. Yan po ang problema. Kaya yung nakikita natin ng mga dump truck dyan, ay limitado yan. Baka 40 tons lang yan eh. Lahat-lahat na. Kasi nga hindi kakayanin ng axle. Yung mababali. Opo. Kaya nga kung nakakita tayo ng 100 tons o 200 tons sa bundok, sa mga minahan, yan ay malalaking at hindi masyadong gumagalaw yan. Naglulod lang sila o kaya nag-aayos lang ng mga yung namimina nila. Kung ano man yan. Hindi ba? Ay in doubt ako kung may 100 tons yan. Pero ibigay nila Ibigay nila ang measurement ng kubiko nung i-measure nila at alam naman natin ang specific gravity ng ng mga bato eh. Yang panghalo o kung ano man yung binimina nila na bato dyan, alam natin. I-multiply lang po yan. Opo. Ngayon, yung dump truck, usually, ang karga niyan ay yung pinakamalaki na 15 tons yung karga. Ngayon, yung truck din mga 15 tons yan. Kasi kung ano yung karga mo, almost yun na rin ang bigat ng truck mo yung dump truck. Kaya 30 lang yan. 30 tons lang. Idagdag pa natin yung dalawang SUV at saka yung isang motor ay 5 na kamo, 5 tons silang lahat. Ay di 35 tons lang ang dumaan dyan. Ngayon ay ulitin ko lang from looking, kasi bilang engineer ay learn from looking or by looking you can assist, hindi ba? Maliit yung yung mga tension rod na ginamit at napakalayo ng pagitan. Yan po, talagang babagsak yang ganyan. Babagsak. Ako po ay, nung nag-aaral ako sa Piatti, 1975 to 1980, ay ang dinadaanan ko po yung Quiapo Bridge, isa yan. Na ganyan din yan, arko yan. At saka yung Ayala Bridge, dinadaanan ko yan. Araw-araw yan. Kung minsan, doon pa ako, doon sa Jones Bridge, doon sa malapit sa doon ako dumadaan.
malapit sa may main post office, yung kwandon, yun. Pero iba naman yun, nasa ilalim ang ang bakal, ibang klase yun. Pero itong Quiapo Bridge ay talagang arko din yan arko. Aywan ko lang yung sa yung sa Ayala Bridge, parang iba ang design. Parang may bottom chord. Kasi kung arko, walang bottom chord po yan Ang nagdadala talaga yung arko. Yan po ang nakikita ko na mali. Opo. At si Marcos kahapon, napakinggan ko nung nag-inspection siya, si Presidente po, nung nag-inspection siya, ay sinabi niya na parang mali ang design. Opo. Ipapaliwanag po lang po kasi sa Pilipinas, wala pa akong nakita na ganyan yung reinforced concrete, yung arko. Wala pa na bridge. Ang isang mali niyan po ni Mark Villar at saka ito ni Duterte ay ako alam ko yan kasi ako ang nag-a-analyze ng mga bid. Kailangan dun kung nag-submit sila ng bid, mayroon silang tatlong, halimbawa, ang ini-estimate ko kasi yung pinag-aaralan ko, yung high-rise building, 30-story po yan electrical, ay magsusubmit sila sa akin ng tatlong ginawa nila na high-rise building na natapos na yung mga latest. Tatlo yan. Ngayon ay ito bang gumawa niyan ang tanong ko lang doon sa nag-analyze ng bid, yung engineer, tatanungin ko lang po, mayroon ba silang ginawa na ganyan? Yung arko na ganyang kalayo, 60 meters? Ang arko ay decoration lang yan Inilalagay yan sa kalsada, pahalang, at doon ilalagay yung purok mo, o ano yung baryo, o ano yung bayan. Yung mga arko na yan. Pero wala pa akong nakita na arko na reinforced concrete. Wala pa po akong nakita. Ngayon ay baka yan lang ang kauna-unahan, ay nag-attempt sila na ganyan, ay mahina talaga yan. Kasi dapat expert yung gagawa niyan. At may dati palang plano yan, ang beam nasa ilalim. Yun naman talagang pinakamatibay kasi nga simple lang Simple at maliit lang ang distansya. Although na halimbawa 60 meters sila ay linear distance Mas shortcut pag linear distance. Ay yan arko yan Arko po yan at saka mahina po ang concrete o yung reinforced concrete sa ganyan yung mga arko. Mahina yan. Opo. Yan ang nakita ko dyan. Ang concrete po, yung reinforced concrete, magaling lang yan sa vertical, number 1. At kahit na horizontal, pero yung straight. Opo, straightan lang yan. Kasi compression sa compression sa itaas, sa naman tension sa ibaba. Ang daling isolve niyan. Lakihan mo lang yung vertical distance ng ng concrete makukuha mo na yung strength mo Lakihan mo. Opo, yung Y. Ganun po yan. Ay yan kasi sa arko, yan mas ang load na dinadala niyan, shearing stress. Shearing po, yung parang mapupunit siya. Hindi yung tension, hindi yung compression. Ay ang concrete po, napakatibay po niyan sa compression. Opo. Yang reinforced concrete, matibay yan. Pero sa shearing stress, mahina yan.
Yan po ano. Kaya nga dapat yan, yung mga arko na yan, bakal po yan eh. Bakal. Opo. Aywan lang natin. Bakit pinili nila yung kwan ano? Yung reinforced concrete ang gagamitin nila. Ngayon, ay yun nga, yung rod na ginamit, maliit na at malayo pa ang distansya. Kaya bibigay talaga. Opo. Ay, yung mahina ang kwan eh. Ayan oh. Sinulat ko dito kagabi eh. Yung may vibration. Ayan oh, malakas daw ang vibration. Sabi nung isang vlogger na dumadaan dun na motor lang ay gumagalaw. Ayan po ang problema dyan eh. Ang kwan po kasi, ang tulay nagbabibrate talaga yan. Kaya nga ang mga sundalo, pag dumadaan sa bridge, they break steps. Opo, kasi nga iniiwasan niyang malakas na vibration. Yung mga sundalo, they break steps. Ano? Alam ko yan kasi nga itinuro sa amin yan eh. Nung kumukuha ko ng Advanced OTC. Ngayon, ay tutulungan ko lang po si Engineer Toto Kausing doon sa diniscuss niya na frequency. Pero sa amin, ang tawag namin dyan vibration. Dalawang motion lang ang i-discuss natin ano, yung back and forth nung daan, vibration yan eh, back and forth, at saka yung motion na up and down. Dalawa yan ha. Yung back and forth lang, kung malakas na yan, ay kuwan po yan eh. Lahat po ng motion na nagre-reciprocate na pag-aralan namin sa mechanical, akala mo walang acceleration yan? Mayroon. Kahit na maliit lang yan, may acceleration yan. Kasi there is a time na hihinto siya, there is a time na mag-move siya. Ngayon, kahit na paganyan, habang lumalakas yan, ay may acceleration po yan. At kahit na nga sa amin po, sa mechanical engineering, kahit na constant yung rotation mo, yung makina na umiikot o gulong na umiikot, may acceleration din yan. Opo, na hindi siguro alam ng mga iba. Pero sa amin, grabe po ang acceleration yan. Ngayon, kung mayroon tayong acceleration at mayroon po tayong mass, ay lahat po ng bagay may mass. Lahat po eh. Hindi weight ha, mass. I-multiply mo ng acceleration, ay puwersa po yan. Force is equal to ma. Sa physics lang po ano, pero hindi natin naintindihan yan eh, kasi nga hindi natin ma-identify yung acceleration. Ang alam lang natin sa acceleration is change in velocity. Ay pero paano natin pag-aaralan yan ay yun nga ay sa amin eh, kahit na reciprocating yan ng ganyan, back and forth yan, may acceleration yan o ganon. At nung ako po ay nagtuturo sa university ng engineering, 1999 ata yun eh. Yung pinasabog ang World Trade Center, yung tinira ng eroplano ng mga terorista, hindi ba? Bumagsak ang World Trade Center. Bumagsak yan. Ngayon, yung mga estudyante ko, kasi nagtuturo ako ng strength of material po eh. Nung panahon na yan, tinuturo ko yung strength of material. Ay, tamang-tama, tinatanong nila ako, ay bakit bumagsak yan? Sabi nila sa akin, ay pina-research ko sa kanila. Iisa ang findings namin eh. Yung bakal na luto, kasi may gasolina po yung kwan eh, yung eroplano. Naluto, bumigay ang bakal. Nung bumigay ang bakal, nag-collapse yung
yung kwan na yan, yung, kasi mayroon siyang kwan sa itaas mga hanggang 5th floor O, apat na palapag ata yung nasa itaas niya Ang naluto na bakal, yung baba. Pero, nung bumigay na, yun ang tinatanong nila sa akin bakit parang papel na lang hanggang doon sa ground nasira? Ay dati namang wheat ang dinadala nung, kasi yung susunod na palapag, hindi naman naluto yun hindi naman bumigay ang bakal Bakit, ang sabi nila, bakit parang papel na lang? Ang sabi ko, may acceleration dyan kako Yung weight kaya niya, yung dating weight, pero may mass kako yan I-multiply mo doon sa acceleration, mag-uumpisa sa zero, ay i-compute mo na kako. Halimbawa, 3 meters yung length mo, di may acceleration dyan. At i-multiply mo yung mass, ay napakalaki po ng mass. Kaya, bumigay yung sunod na floor. Sunod-sunod na yan hanggang doon sa ground. Yun po. Ganyan din po ang nangyayari dyan. Pag nagbabibrate po, may weight yan. Hindi, may mass yun Pag nagbabibrate, i-multiply mo yung aywan ko kung kaya nilang computein yung acceleration dyan. May acceleration yan kasi umi-stop Stop dun, stop dito. Tapos, ganun na naman. Yun po, yun ang nakadali dyan. Bakit wala silang, sabi ni Engineer Tuto Kausing, wala silang yung cross member na ganyan? Wala Puro vertical, malalayo pa at ang liliit pa. Yan po. Mali ang design. At questionable din sa akin yung pinagkabitan, yung arko. Opo, kasi ngayon lang ako nakakita ng ganyan Ay siguro gusto magpasikat, hindi ba? Ni Duterte. Gusto nilang ipakita sa tao na kaya nila yan. At saka isa pa, si Mark Villar, hindi naman yan inhinyero. Ay bakit gagawin mong ministro? Hindi ba? Samantalang noon si Marcos, si Huinyo, naabutan ko yan, at saka si Hipólito, ay mga scholar yan. Opo, matatalino yan at kumukuha ng structural engineering. Baka sa ibang bansa pa yan tapos ito si Mark Villar ay gagawing ministro. Ito po isishare ko lang sa inyo. Ako, halos lahat ng bus ko ay kasi na-under lang ako sa high-rise building yung mga halos lahat ng bus ko, mga civil engineer. Ngayon, kung dinidiscuss ko ang electrical, hindi nila maintindihan, humihinto na ako Yan po ang yan, ay mga civil engineer na yun kasi under nila ako Under ako ng architect, under ako ng mga civil engineer. Kahit na maliliit ang project, halos lahat ng napagtrabahan ko, ganon. Wala akong bus na naging mechanical engineer o electrical engineer, wala. Kaya ang hirap kong magpaliwanag. Ganun po yan. Ngayon, ay si Mark Villar, hindi naman engineer yan, ay kung sasabihin ng civil engineer sa kanya na, sir, mapuputol yan, sir. Hindi siya maniwala. At ang hirap magpaliwanag. At yung iba, hindi na nga nagpapaliwanag. Yan po ang problema dyan. May problema na, hindi ipapaliwanag nung junior engineer o yung site engineer. Kasi nga, hindi naman maintindihan ang naiintindihan lang kung paano yung pira. Hindi ba? Paano sila makakuha ng pira? Ganun lang po yan. Kaya mali yung ginagawa ni Kwan. Mali yung dictator nga yan. Yung ginagawa ni Duterte Hindi qualified, ilalagay mo dun. Hindi ba? Yan ang isang mali dyan. Hindi maglalakas loob o hindi magtsatsaga, magpaliwanag yung engineer na naka-assign dun. Kasi nga hindi maintindihan ni Mark Villar, hindi ba? Ay kung marami sila yan, mga alipuris niya, hindi rin mga engineer, ay wala Samantalang noon, nung kapanahonan ni Marcos, mga top-notcher, board top-notcher po yan.
Ayan ang nakikita ko po na mali dyan, ano? Pero bago ako magwakas ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Kahit nakakaunti lang po ay okay lang po. Okay lang po yan sa akin, ano? Kahit na ilan-ilan lang ang nanonood. Pero hindi ko naman tatanggalin ito eh. Pwede naman nilang panuorin sa ibang araw, ano? Para may makuha sila, ano, ng idea. Ito po sila, ano, si Pussycat, si Doris May, salamat po sa inyong lahat. Antonino, si Ronel, si Ibi Cumpio, Joey Valenzuela. Third, pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Travier, Andres Senario, Juna Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Calyago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Deo Yanong, Bilyan Lagenyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamora, User KK, User XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Belerjar, Rose Jack, Jack Norme, Arnel Araunjo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estilia Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Prico Moob React, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panuorin, subaybayan at suportahan. Ito po sila, ano, si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PNTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Taurus, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Waldi Carbonel, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. Ngayon po, ano, ay naibigay ko na yung kuwan ko, ano, parang tulong ko na rin dun sa sinasabi ni Engineer Tuto Kausing na yun nga, mali din ang design. Ang kuwantay, mali. Ang unang tingnan dyan kanya, yung design. Oo nga naman, di ba? Mali din yung sinasabi na hindi daw sisihin yung contractor kahit mali ang design. Mali din yun. Kasi may mga engineer din yan eh. Opo. Kung alam mong mali na, ay sabihin mo dun sa designer, sir, mali yan, sir. Ganun kami eh. Kasi nagkakausap-usap kami ng mga electrical engineer kung katulad ng isang araw, sabi sa parang mali itong kulang, sir, sabi ganun. Oo nga, ay tiningnan namin, kulang ang kable. Kasi 1,000 ampere ang bumbilya paiilawin eh. Ay, oo nga, asika ko, ayusin na yan. Oh. Ganun yan. Kung nakikita na mali, ay alam mo naman yung load eh. At nga pala sa load pa, ano, sa mechanical load, pag ang design capacity mo ay 45 tons, ano, ang pwedeng dadaan dyan sa amin, kung mechanical yan, i-times 5 namin yan. Opo, i-times 5. Safety factor namin yan. Kasi nga, yan nga, may vibration eh. May movement eh. Opo, times 5 yan. Kung minsan, times 7 pa kung critical. Kaya ang pwedeng dadaan dyan, kung 45 dinesign yan, times 5, adi mahigit 200 tons Opo. Halimbawa itong kable na ito o itong kabilya na ito, kaya ito buhatin ng
ng wantan, tension, yung ganun. O, o, ay ang gagawin namin na na kung ang dadaan doon ay wantan, 5 ganito ang ilalagay namin. 5 ganito para sure. O kaya tornilyo yan, hindi ba? 5 tornilyo ang ilalagay namin. Times 5 may safety factor kami na 5. Ganun po yan. Mali yung, ang capacity kanila ay 45. Mali po yun. O, gusto ko lang po i-share sa inyo ito, no? Yung, wag po nating kalimutan na the love of money is the root of all evil. Ayan, corruption po yan eh. Opo, 1 Timothy chapter 6, verse 9 hanggang 10. Babasahin ko lang po para mayroon tayong kaunting wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Ano? But those who want to be rich fall into a temptation and a trap, and into many foolish, and into many foolish and harmful desires that bring men to destruction and ruin. Ayan po. The love of money, hindi ba? Oh. For the love of money is the root of all kinds of evil, for which some have abandoned their faith in their greediness and pierced themselves with many sorrow. Ayan po. Sinugatan nila ang kanilang katawan, hindi ba? With many sorrow. Ano nangyayari ngayon kay Sara Duterte, hindi ba? O, problema na niya yan, hindi ba? O, hindi ba? Those who want to be rich, hindi po pwedeng magkamali ang Biblia po eh. Those who want to be rich, because of their desire or greediness, they pierce themselves through with many sorrow. Tumagos pala. Tumagos. Opo. Pierce themselves through with many sorrows. Hindi ba? Ayan po. Ang maisishare ko lang po sa inyo, ano? At sa aking pong pagbablog ay dinadalahin ko po na bago ako mag-umpisa ay yung nakikinig po ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat po sa inyong pakikinig. Ano? Salamat po ng marami. Salamat po.